Isang panibagong reaction video na naman po ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ating mapapanood ngayon mula po kay Jing No Boundaries. Nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin po sana kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update din po kayo kapag po naglalabas po tayo ng mga ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Breaking news. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka matutuwa dito. Nakakatindig balahibo. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos maisiwalat ngayong araw ang kanyang pangmalakasang pasabog. Paano ba naman kasi mga kababayan, sinugod lang naman siya ng isang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Wow, talaga naman sila na mismo ang pumupunta ng Pilipinas para kausapin ng personal ang ating mahal na Pangulong BBM. Grabe. At hindi lang yan mga kababayan, dahil mga malalalim na ugnayan, mga mabibigat na bagay kasama na ang usaping ekonomiya, pakikipagsanib pwersa, pambansang depensa ang ilan sa mga tinalakay nila ngayong araw. Dito mo talaga mapapatunayan kung gaano ka-world class ang ating Pangulong BBM dahil kilala siya ng iba't ibang leader sa iba't ibang sulok ng mundo. Ay grabe naman talaga tong balitang to. Talaga namang kaabang-abang at talagang very interesting. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Pinahayag ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang layunin ng Pilipinas na palakasin pa ang pakikipagtulungan nito sa bansang Japan. Ayon sa Pangulo, marami pa ring nangyayari sa partnership ng dalawang bansa. Ginawa ni PBBM ang pahayag na ito sa pakikipagpulong kay Motegi Toshimitsu, ang kalihim general ng Liberal Democratic Party ng Japan, sa courtesy call sa Malacanang kaninang umaga. Sinabi ni Motegi na natutuwa siyang bumisita muli sa Pilipinas, na idiniin ang kahalagahan ng Pilipinas bilang kapitbahay at strategic partner sa Japan. Ano ba bang masasabi nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Kundi sobrang excellent po talaga, no? Sobrang grabe po ang pagtatrabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At talaga pong, anti-Marcos ka na lang po talaga, no? At pro-China ka kung talaga pong hindi ka pa rin mabibilib sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakatindi po magtrabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga po, no, ang kanyang pagtatrabaho ang nag-iingay, no? Tahimik lang po kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang resulta ng kanyang pagtatrabaho ang nag-iingay at nakikita po talaga natin ngayon na todo suporta po ang malalaking bansa sa ating bansa. Dahil po sa pamumuno yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Nakikiramay din ang mga Japanese officials sa mga pamilya na nabiktima ng bagyong Karina. Para sa kaalaman ng lahat, ang Liberal Democratic Party ay madalas na tinutukoy bilang de facto pangalawa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa partidong pampolitika ng Hapon. Ang mga Japanese officials na ito ay nagsasagawa ng isang sentral at mahalagang papel sa pagtiyak na ang mga patakaran sa loob at international ng Japan ay umuunlad sa lahat ng lugar. Gumaganap din sila upang tulungan ang presidente ng partido, na si Punong Ministro Fumio Kishida. Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Japan ang 68 years ng normalized na relasyon noong July 23, 2023 at 12 years naman ng strategic partnership mula noong September 2011. At nang dahil po dyan sa partnership na yan, no, sa matagal na pong friendship talaga ng Pilipinas at ng Japan, ay magiging maluwag na po ang partnership talaga ng Japan at ng Pilipinas. No? Pwede pong maging madali na po talaga tayo makakapasok sa Japan, lalo na po ang paghahanap po ng trabaho. Sa pagkakaalam ko nga po ay talaga pong marami pong nire-recruit pong Pilipino na makapagtrabaho po ngayon sa Japan. Kaya po, sobrang galing po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? At syempre po, investment din po. Marami ang nag-invest na rin pong Hapon sa ating bansa. At syempre po, sinusuportahan din tayo ng Japan tungo dyan sa paglaban dyan sa China. No? Sa mga training, binibigyan tayo ng magandang training, ng mga magagandang gamit din para palakasin po ang ating sandatahang lakas. Kaya sobrang kudos po sa Japan at syempre sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakahusay po talaga.
Samantala, ang mga flood controls program na ipinatupad ng gobyerno sa mga nakarang taon ay naging epektibo sa pag-iwas sa pagbaha, partikular sa Metro Manila. Sinabi yan ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan noong Martes. Ginawa ni Secretary Bunuan ang kanyang pahayag sa isang press briefing sa Malacanang nang tanungin kung ano ang mga pondo ng gobyerno para sa pagkontrol sa baha na maituturing na pera na ginastos ng husto. Tiniyak ni Bunuan na ang malaking naitulong ng pondong ginastos sa infrastruktura para maibsan ang problema sa pagbaha hindi lamang sa Metro Manila kundi maging iba pang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang mga interbensyon na inhinyero na may dalawang bahagi, ang agarang proteksyon sa mga mabababang lugar at ang pagpapatupad ng mga programang panlahat na kontrol sa baha sa pamamagitan ng konsepto ng river basin. Sana talaga po maisaayos po talaga ng tuluyan ang mga drainage system natin dito sa Pilipinas, no. At sana po talaga yung disiplina po talaga nasa sa atin po talaga, mamamayan din po yan ang problema rin talaga, no, yung mga nagtatapon po basta-basta ng basura kung saan-saan, lalong na po sa ating mga ilog at kanal. Sana po talaga madala na po tayo sa nangyari po na to nung Karinan. Grabe po talaga yung baha. Ang sabi nga po nila, basurang itinapon mo ay babalik din sa'yo. Sana po magtanda na po tayo lahat, wag na po tayo magtatapon ng basura kung saan-saan, dahil sa atin din po talaga babalik ang mga yan pagdating po ng araw. Sinuportahan ni Metropolitan Manila Development Authority or MMDA Chairman Romando Artes si Secretary Bunuan sa pagsasabing ang pera ng gobyerno na ginastos sa mga programang iyon ay pinatunayan ang halaga nito sa pagtugon sa pagbaha. Ipinakita ng natural na senaryo ang kahusayan ng mga flood control projects na ipinatupad ng MMDA at DPWH partikular. Sinabi ni Secretary Bunuan na iniulat niya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pulong nung Martes sa Palasyo ang pagkumpleto ng humigit kumulang 5,521 projects simula pa noong July 2022 hanggang May 2024 o mula nang pumalit ang Administrasyong Marcos. At sa patuloy na flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa buong bansa, ang ahensya ay patuloy na magpapatupad ng mahigit 5,000 flood controls projects. Yun, magandang balita po yun, para po talagang medyo mabawas-bawasan naman po talaga o totally hindi na po sana tayong bahain dito po sa Pilipinas, particularly sa Central Luzon po talaga. Grabe po kasi talaga kaya kailangan po dito ay suportahan po natin ating gobyerno, pati yung disiplina po talaga. Kailangan po talagang simulan po natin yung lahat ng mga mamamayan, lahat po tayo ay kailangan po pairalin po natin ang disiplina na wag po tayong basa-basa po talaga magtatapon ng basura sa kahit anong lugar. Go ahead and please brief the media on the meeting today with the President. Well, today we presented to the President actually what the Department of Public Works and Highways is undertaking to mitigate the flooding problems all over the country, and in particular we focused also on Metro Manila area. And in today's briefing I mentioned to the President that since this administration took over in July of 2022 and up to May of 2024, we were able to accomplish or to complete about 5,521 projects. And these projects, I have to clarify that many of these projects also started way back in the previous administrations. But these were projects that we have to continue because these were delayed because of pandemic, pandemic and other factors. So, but we continued on, and these projects were completed. And I also informed the President that continuing with the flood control projects all over the country, we are going to continue to implement more than 5,000 flood control projects. But I categorized these projects are the immediate engineering interventions in the principal rivers, because the Department of Public Works and Highways also implementing flood control management programs
in the 18 major river basins throughout the country, including Metro Manila. Yun po talaga dapat talagang fokusan, no, yung mga basin po talaga, yung mga catch basin po lugar, no. Particularly nga po dyan sa Metro Manila kasi po talaga pong marami pong lugar talaga po dyan na catch basin. Kailangan po mapag-aralan po mabuti ng mga engineers, no. Lahat po talaga dyan ay dapat pong fokusan po talaga nila yan. At sana rin po, no, yung ano, suportahan po natin, no, kailangan po yung disiplina po talaga natin mga mamamayan din dyan. Hindi lang po natin kailangan lang iasa sa ating gobyerno kasi unang-una po, tayo rin po talaga yung nakatira sa mga lugar na yan. Dapat po, nasa atin po ang unang-una ang disiplina. And this is the Pasig Marikina Flood Control Management System. So I laid down actually what are the components of these projects and everything, and I think there are directives in the process. The President has directed the department to consider actually not only the flow of floodwaters but also to impound initially the floodwaters in the watershed areas, and this is a very important component that we need to address at this point in time. And I think basically this is a solution that will impede actually the flow of floodwaters down to the low-lying areas. And of course, there are other instructions of the President that we have to collaborate also with the other stakeholders, particularly in the internal drainage management systems, particularly in urban areas. Yun talaga po talaga yung drainage system po talaga kailangan may isaayos po talaga yan. May check po talaga nilang mabuti dahil dun po talaga rin ang unang-unang napakalaking problema kung bakit din po bumaba. Isipin niyo na lang po yung BGC, no? Alam po natin na yung BGC, mataas po talaga yung BGC location na yun, pero napakaganda po ng drainage system ng BGC na sana po ma-adapt din po, no, sa iba pa pong lugar. At sana po mapag-aralan po ng mabuti po ng ating gobyerno yan at ng mga engineers kung paano po may isasaayos po ang mga drainage system, lalo na po dyan sa mga meron pong catch basin na mga lugar po. Particularly na po sa Pasig at Marikina at marami pa pong iba. Because this is very vital to address the runoff waters particularly in urban areas. These are some of the things that the President instructed us to look into in the future projects that we're going to implement in the department. Okay, thank you, Secretary Bonoan. Chairman Artas? Yes, before I start, I'd just like to correct the post circulating online that MMDA has 787.6 billion budget for flood control for the past 2 years total. That's fake news. We don't have that much budget for flood control. In fact, for 2023, we only have 1.8 billion budget and 2.2 billion for 2024. That includes the 400 million for operations and maintenance of 71 pumping stations. So the 787.6 billion is fake news. In fact, sa history po siguro ng MMDA, we are already 49 years. Baka yung total budget po namin sa 49 years na yan ay hindi pa naka 87 billion. So, mali po yung kumakalat sa post na 787.6 billion ang budget ng MMDA for flood control projects sa 2 taon. We just like to emphasize at kanina po ay napag-usapan, unang-una yung pong tubig na dala nitong bagyong Karina ay mas mataas or mas marami kisa sa dala ng Ondoy. 471 mm in 24 hours as compared to 455 na umpong Ondoy. Grabe naman po talaga, no? Grabe non-stop po ang ulan nun. Nung kay Karina po talagang sobrang taas din po talaga ng tubig baha po talaga rin. Siyempre kasama na rin nga po doon yung mga basura na nagkalat po talaga. Isipin niyo po nung natapos na po yung bagyong Karina at na wash out na po yung tubig, yung bumaba na po yung tubig, kitang-kita naman po talaga nating lahat
na yung basura po talaga ay sobrang dami na nagkalat po talaga sa kalsada, no? Kitang-kita po talaga natin na talaga po yung disiplina po talaga natin, no, nating mga Pilipino po talaga ang unang-unang nagkokos po talaga ng baha. Ibang level po yung basura po talaga ngayon, no, na nakita nung humupa na po yung baha. Real talk po yan. Kaya sana po, no, ano pa po natin, disiplina pa po natin pagdating po sa basura, kasi sa atin din po talaga bumabalik yung basura na tinatapon po natin kung saan-saan po sa kalsada, sa drainage system at kung saan-saan pa po, no. Kaya yun nga po, no, disiplina po talaga ang kailangan natin para po ma-minimize po natin din ang baha. Pero despite that, nakita naman po natin mabilis tumaas yung tubig, pero mabilis din naman po nag-recede. Ang atin po kasing pumping stations ay may capacity na 15 to 20 mm per hour. Ang bagyong Karina po ay nagdala ng 74 mm na tubig per hour. So, pero after a few hours naman po, halos lahat ay nawala na ng tubig, baha, except po sa some areas, particularly Malabon na Botas, dahil nasira lang po yung floodgates. Na report naman po yan na yan ay nabangga ng isang barko, at ngayon po ongoing yung repair as we speak. Yun naman po sa Valenzuela, nagkasabay po kasi yung release ng dalawang dams, yung Ipo and Angat, at yung high tide, kaya hindi ma-pump out yung tubig. So as soon as nag-low tide naman, na-pump out natin yung tubig. Kanina napag-usapan yung mga measures para maiwasan to, particularly sa Valenzuela, small impounding and big impounding projects, at yung possibility na magkaroon ng, tama ba yan, Sec Manny, yung interceptors, para yung mga tubig galing upstreams ay hindi na dumaan doon sa mga flood prone areas at ma-divert na diretso palabas, probably past Pacific Ocean or Manila Bay. Na pag-usapan din kanina yung iba pang mga solutions, like mga yung sa internal drainage. Kami po ng DPWH ay magsasagawa ng Drainage Master Plan. Approved na po yan for funding ng World Bank. Hinihintay lang po namin yung extension ng loan facility ng World Bank. So, yan po yung gagawa ng comprehensive Drainage Master Plan dito po sa Metro Manila. Alam naman po natin, antiquated na yung ating drainage system. According to Sec Manny, yan po ay nagawa pa nung panahon ng dating Pangulong Marcos, yung Drainage Master Plan for Metro Manila. Tipin niya, sobrang tagal na po talaga. Kailangan na po talaga mag-improve ang ating mga drainage system, particularly yan po sa Manila. Isipin mo, no, sa panahon pa po ni Apo Lakay, nagawa yung mga drainage system na yun. Ngayon, sa sobrang tagal ng panahon, ang presidente na natin ngayon, ang kanyang anak, si PBBM, yun pa rin po yun. Kailangan po talaga mag-improve na po ang drainage system, particularly po dyan sa Manila, para po talaga mag-improve naman po talaga, no? Real talk po yan. So, kailangan na po talagang i-update, yes, lalo na sa ngayon na meron tayong climate change. Mas mataas na po yung tide ng tubig sa ating mga oceans. Tama. At yung ulan po na dala ng mga bagyo ay mas malalakas. So, update lang din po, in-update natin ng Pangulo doon sa clean up drive na ginagawa ng MMDA sa Metro Manila. Nakita naman po siguro natin yung mga basura na dala ng bagyo. Yes. At ganoon din po yung mga itinatapon po ng ating mga kababayan na mga napinsalang gamit. Sa atin din po mga pumping stations, napakarami po ng nahihigop na basura. Sabi nga po ni Sec Manny, pag inipon mo daw yung mga basura na iba't ibang klase, makakapagpatayo ka ng bahay, furnish pa. Dahil meron pong ref, kama, mattress, at kung ano-ano pang mga appliances and furnitures ang kasama po na basura na dadala sa ating mga pumping stations. Na-discuss naman po ni Sec Manny kung ano yung mga long-term plans para mawala po yung baha sa Metro Manila.
na alinsunod doon sa master plan na ginawa ng World Bank. World Bank plans po yan hanggang 2035. Ayun lang po, natin po nagawa ng reaction video ang video na to ni Jing No Boundaries. I-comment nyo na lang po sa baba kung ano pong reaction nyo dito po sa ating napanood na video. Nasa description po ang link ng video ni Jing No Boundaries para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa aking channel para ma-update din po kayo kapag po naglalabas po tayo ng gantong mga reaction video. Like this video, share, ingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye.